Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Straight to the point, live on the spot, Non inimposimus saliquid versus veritatem sed pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Muli nagbabalik, ito'y lingkod Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko, at samahan ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon sa ating episode tungkol itong kay Denmar Santiago, na sa kaniyang sagot ni Brother Jando Alabado regarding about sa kanilang Alpha and Omega, ay mayroon siyang nabanggit na natalikod ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano katotoo ito? Samahan ninyo ako matapos ang ating maikling dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. straight to the point, live. Okay, so magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating palatuntunan, straight to the point. Muli magkakasama ito yung lingkod sa lahat ng mga nanonood. Kamusta kay Brother Mert Ceylon Bizanis? Kaya bro, ang mudawat anak ni Denmar tama o hindi mali incorporation? Gandang gabi po sa inyo dyan, Brad Peng Sirodo. So pag-uusapan natin to dahil bukas special episode natin is February 14. We have to tackle about the life of Saint Valentine and the history of Valentine, at saka ito na ring Ash Wednesday. So anyway, itong si Denmar Santiago, sinabi talaga niya na natalikod ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kaniyang pahayag, naisipan ko na, uy, pareho pala sila ni Felix Manalo ng pananampalataya. Dahil si Felix Manalo na nagtayo ng sarili niyang sikta na kulto, ay sinabing natalikod ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at siya daw ang bumangon. Baka naman kasi itong si Denmar Santiago, kasi pareho sila ng history ni Felix Manalo Si Denmar Santiago galing kay Felix Manalo, lumipat sa Seventh-day Adventist, nagkatoliko, at lumipat ulit sa Seventh-day Adventist. Ang kay Manalo, galing Katoliko din, at lumipat ng iba't ibang sikta hanggang sa nagtayo siya ng sarili niyang sikta. Hanggang sa nagtayo siya ng sarili niyang sikta. Ngayon, ay lapit muna natin konti itong kamera. Ayan na lang siguro para hindi masyadong malayo. Yan. Malayo na masyado yung kamera natin sa ano. Hindi tayo makikita. Yan. Ayos na ba yung kamera natin?
watching from Consolation, Cebu. So, gandang gabi po sa inyo. Now, pareho pala sila ng dinatnan itong kay Felix Manalo. Si Manalo, palipat-lipat siya rin. So, ngayon, ano ang connection kaya nitong Iglesia ni Cristo at saka kay Dinmar Santiago o siya? Ang connection po nila, pareho silang mga piki. Seventh-day Adventist, piki. Ang iglesyang itinayo ni Manalo, piki rin. So, pareho sila ng tawag dito about doctrine, siguro, no? Na sa pagtanaw nila sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, pareho sila. Dahil sinabi talaga ng ating ating katunggali, no, sa pananampalataya, itong si Dinmar Santiago, natalikod ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kalukuhan yan, ha? Kalukuhan yan. By the way, sa mga hindi pa nagka-subscribe sa ating YouTube channel, pakisubscribe na rin. Si Brother Presi Marshall, gandang gabi po sa inyong lahat. At kay Rindon 0406, good evening bro. Pakisubscribe na rin sa ating YouTube channel, Lakbay Katoliko. Si Jupit Pilapil Magallanes, magandang gabi po sa inyong lahat. Anyway, so, mayong gabi bro. I'm watching from Mambaling, Cebu City. Si Sister Yads Jessil Liquid Alyesain, ano ba ito? Di man ma-pronounce tong pangalan mo. Brother Rodel Fernandez Prudente, Ramol Sanchez, gandang gabi po sa inyo lahat. Watching from Quezon, Bukidnon, si Salaysay BSI. Okay, so pareho sila. Ngayon, tama ba ang sinabi ni Dinmar Santiago na natalikod ang simbahang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? By the way, wala tayong live kanina dahil blackout sa bahay. Walang kuryente buong magdamag. Buong maghapon, ha? Walang kuryente. So, resume tayo ngayon. Si Tito Bulo, gandang gabi po sa inyo. Brother Kwan, ha? Sa punto por punto, Brother Jando Alabado, at sa lahat ng mga viewers natin doon, gandang gabi. Kaya Reverend Father Darwin Gitgano na rin, watching from Tagum City. Anyway, so ang tama ba ang sinabi ni Dinmar Santiago na natalikod ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Wrong. Dahil kapag sinabi ng mga Seventh-day Adventist na natalikod ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, ay ginawa nilang palpak ang ating Panginoong Jesucristo. At wala palang silbi ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa San Mateo 16:18. Ano ang sinabi sa Biblia? Malinaw ang talagang sabi ni Jesucristo. Tignan natin to. Sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Ano ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ang sinabi niya kay San Pedro. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtagumpay laban sa kanya. O, tignan ninyo. O, kahit nga kamatayan, hindi magtagumpay. At bakit sasabihin na, oy, natalikod ang iglesia? Diba, ang sabi pa nga ni Kristo, I am with you always until the end of the world. Hanggang sa katapusan ng mundo. Si Brother Sid Hinakay Banog, watching from Ulas, Davao City. Oh. So, ayan. Hindi po matatalikod ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sabi pa nga ni Kristo even the gate of hell shall not prevail against it. Kita nyo? So, ang tumalikod pala si Dinmar Santiago. Hindi ang simbahang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Sister Maria,
Gandang gabi po sa inyo. Hindi pala ang simbahan, siya ang tumalikod. Si Felix Manalo rin tumalikod. Pareho sila ng pananampalataya eh. Natalikod. I don't know kung mayroon bang Seventh Day Adventist official teaching nila na natalikod ang unang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Paano ito? Sabi nila, ang una daw iglesia sa ilang ay nasira. Kaya nga si Kristo nag-rebel siya. At pagkatapos na naman itong inirebel ni Kristo, nasira ulit. Ano to? Si Dinmar Santiago na rin ang mag-rebel nito? Di ko siya binanatan. Pero lahat ng mga Seventh-day Adventist na siguro nangaral, mayroon namang ilan-ilan na natingnan ko sa Facebook. Pero wala akong naririnig na natalikod talaga ang iglesyang itinayo, kaya binangon na lang ni Ellen White. Siya lang ang nagsabi. Pareho sila ng pananampalataya kay Felix Manalo. Diba, sabi ni Arlan Quinto, kasuhan unta na sa iglesia ni Manalos Dinmar Santiago kay di copyright siya sa parbang natalikod. Copyright. Good evening bro. Nananahimik na lang ang sulpot kung ano-ano na lang pinagsasabi. Tanungin mo na lang bro Dinmar kung tama ba o hindi mali. Natawa tuloy ako sa tanong ni Dinmar Santiago. Tama ba o hindi mali? Ito ba yung sino ba mentor mo dito, Dinmar? Alam nyo, imbes na gigibain niya yung simbahang Katolika sa timan nila ni Brajando, mas lalo niyang tinulungan eh. Sinabi niya, una daw ang Orthodox kaysa Catholic Church. Sino nagtayo ng Orthodox Church? Hindi si Kristo. Hindi niya alam na ang Orthodox Church sa kasimbahang Katolika, pareho din yan. Iisa lang yan sila dati. Kaya nga nagsiak na yung bumuwag yung Orthodox dahil ayaw nila ng Santo Papa. Hindi alam niya Dinmar Santiago. Pag sabihin natin na mayroong history wala na yung problema dyan, history, tama. Sino bang tumututol sa inyo? Sino nagtayo ng Eastern Orthodox Church? Diba si Kristo? Sabi niya yun si Kristo. Ano na yan, Seventh-day Adventist mo? Tignan mo tuloy yung nangyari sa Alpha and Omega mo. Sa kakalusot mo, ayan, gapos ka na tuloy. Tama ba o hindi mali? Tama. Sino ba yung mentor mo? Sino yung mentor ni ni Dinmar Santiago? Si Baka Claris. Now, huwag kayong maniniwala na sinasabi nila na natalikod ang simbahan. Well, in fact, sila yung tumatalikod. Tama pala ang sinabi ni San Pablo sa Biblia. Hindi nagkakamali. Mas mabuti na ngayon tumalikod kayo dahil para magkaroon naman ng katuparan ang sinabi ni San Pablo dito sa Biblia. Ayan First Timothy, unang Timoteo, chapter 4, verse 1. Mga huwad na guro. Tingnan ninyo huwad na guro. Sino ba itong huwad na guro? Hindi na naman siguro natin masasabi na kasama si Dinmar Santiago dito. Maliwanag ang sinabi ng Espiritu na ang mga sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Si Dinmar Santiago, di ba, tinalikuran niya ang pananampalatayang Katolika. Okay lang, tinalikuran niya ang Iglesia ni Cristo dahil wala naman yung kwenta, tatag ni Manalo yan. Lumipat siya sa Seventh-day Adventist, tinalikuran niya, okay din yan, walang kwenta, tatag ni White yan Lumipat na sa Katoliko. Ngayon ang nangyari ay bumalik sa Seventh-day Adventist. Dahil according daw ni Nash, si Nash ba yung Catholic, yung napasok daw niya yung GC ng Seventh-day Adventist na mabuti pa sa Adventista kaysa Katoliko, wala daw allowance. See? So pira lang siguro ang habulan da ito.
Indulihensya versus tithing. Si Jando Alabado, indulhens yung ano indulihensya yung pinaglalaban kontra tithing. So anong sinabi? Tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Nakita ninyo? Katuruan pala ng mga demonyo ang sinusunod. Brad, kung itutuloy mo yung basa, Katoliko yung sige, Katoliko daw. Tuloy natin itong basa kasi Kwaresma na, di ba? Kanila itong ipapahid sa Katoliko. Eksakto naman. Dos, ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga banhid na budhi. Sino sinungaling? Sino sinungaling? Dinmar, todo tanggi siya. Dinmar, pasensya ka na, natapi kita. 3, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ay, Katoliko pala ang katuparan na ito. Baka sabihin ng mga Sabadista, dahil sa tuwing Biyernes Santo, pag Kwaresma, wala kayong kaing karne. At yung mga pare ninyo, wala namang asawa. Hindi pinag-aasawa, kaya ang katuparan na lang Katoliko. Totoo kaya ang sinabi nila? Meron tayong mga biblical scholar na nagsuporta dyan na hindi paring Katolika at hindi simbahang Katolika ang katuparan dyan. Abatay po sa footnote sa Biblia, Do-I Rhyme version na mas nauna pa ito kaysa King James 16:11. Babasahin natin to ang ano ang ibig sabihin nitong sa verse 4, no? May dito, may footnote dito. Ayan. Forbidding to marry, to abstain from it. He speak of the Gnostic, the Marcionites, the Incrantites, ito, masyado nang maliit ito, hindi na masyado maklaro. Yung isa sanang do-I version ko, mas malaking pagkasulat yun. Andun ni Father Kurong, nirigalo ko sa kanya. So, Gnostic, ano ito? Religiong Gnostic. Diba, bawal sa kanila ang nag-exist na po ito panahon po ni San Pablo. Kaya sinusuway ni San Pablo, hindi Katoliko. Dahil si San Pablo, Katoliko po, paring Katoliko yan. Hindi nag-asawa si San Pablo. Ibagay sabihin, si San Pablo rin, naging katuparan na ito. Gnostic religion po yan. Bawal sa kanila yung mag-asawa at hindi rin sila pwede kumakain ng karne. Okay lang sa kanila, live-in. See? Ngayon, walang sacrament of kanyang Gnostic matrimony, kaya ayaw nila mag-asawa. Kaya yan yung kinokondem ni San Pablo sa Biblia. Ngayon, patungkol naman sa mga pare natin, hindi po yan doktrina dahil kita mismong Katoliko, tayo mismong Katoliko, mayroon tayong sacrament of matrimony. Mayroon nga tayong wedding. Kung gusto nyo magpakasal. Kung ayaw nyo naman, mag-being single kayo, wala problema. Single blessedness is kwan din yan, vocation din yan, calling, diba? Yung tawag, diba? Vocation, single blessedness, vow of celibacy, and sacrament of yung marriage. Pareho yan, tatlo yan, ha. So yung mga nasa pari natin is all about discipline po yan. Vow of celibacy pinili nila para alang-alang rin sa kaharian ng langit. Nung hindi naman kumakain ng karne, Brad, pagka Biyernes, all forms of meat, tandaan nyo, hindi lang baboy, all forms of meat, ang tinuturo si mga Katolika, disiplina din yan. Fasting, pwede naman tayong kumain kung ginusto mo. Wala namang, hindi naman doktrina na forever na yan, na kahit hindi Kwaresma, bawal talaga. Wala yan.
Kung gusto mo kumain, kumain ka. Wala namang gano'n sa'yo. Basta, wala kang pagka kasi fasting tayo, ayuno ba yun sa Tagalog? Yung, pagka kinukrusan tayo ng abusan, o yan, susundin natin yung alituntunin sa simbahang Katolika. Kasi nakinig nga si Kristo sa ating alituntunin dito, ano pa kaya tayo, membro lang. So, ang nangyari, lumabas ito si Dinmar Santiago. Hindi naman siguro ibig sabihin na magtayo siya ng sarili niyang sikta. Baka magtayo ito ng sariling sikta dahil kulang pa yung ganun. Ya? Si Bulawa naman, gusto niyang tumulad kay Dinmar Santiago. Baka malaki siguro yung tips. Kaya nagpa-asip siyang magkatoliko na lang. Babalik daw siya sa Katoliko. Pero in the end, it's a prank. Kawawa naman, ha? Magbasa tayo ng mga yung mga komento dito sa ating Facebook. Oy, magandang gabi kaya, no? Ninitsi, God bless you. Thank you for defending our Catholic faith. Kaya Pilapas, kawawa naman si Dinmar, parang walang Atalanta watching from Cebu City. Hindi mali Catholic, mali hindi tama sa Badista sulpot. Yes, ang tama is ang sulpot talaga sa Badista. Bukas, since Quaresma, we have to tackle about Quaresma, the life of short life of Saint Valentine. Bakit meron tayong Valentines? Yung mga 70 Adventist na rin nakiki-Valentines. Gandang gabi, shout out po, watching from Panabo City, Davao del Norte, Lere Roday. Valentines itong mga ibang sekta. Mari, ayaw mo pagbutang-butang ribulto sword sa kwarto kay magakita na og magjerjer. Oy, ang bastos mo naman si Jane Salinas. Ayaw mo pagbutang og ribulto sulod sa kwarto kay magakita na og magjerjer. Ang bastos talaga nitong siya, no? Si tawag nito si Jane Salinas. Ito ba yung tinuturo sa inyo ng o fake account siguro ito, yung picture niya fake account, yung fake picture. Maghanap ka ng makakaintindi sa'yo. Jane Salinas, ka ba? Bakit ka nagko-comment dito? You want debate? Amunin kita ng debate. Pili ka ng topic, revolto. Patutunayan mo ito, revolto, na magro-romansa daw. Magkakita daw na may nagro-romansa. Straight to the point. Live. Makita daw pag may nagro-romansa. Ibang klase ito si Jane, bastos talaga itong tao ito. Perting igo at taon sa SDA. Now, ngayon, kung i-convert natin yan, sino ba ang sumusunod sa aral demonyo? Di ba yung mga Gnostic religion is sumusunod sila sa aral demonyo? Basta ibang sikta, bastos ganyan, mga asal demonyo. Kaya mo lang yan. Yung mga baser, dagdagan, kasi naiinggit yan sila, wala na silang magagawa. Kaya parang sila pumapasok, kumukomment dito sa mga nagla-live dahil sa totoo lang, they want followers. Mag-follow lang kayo sa simbahang Katolika, mag-follow lang kayo sa mga Catholic believers, mag-follow lang kayo sa mga Catholic teaching, huwag kayo mag-follow sa mga basir ko. Yan ang tandaan ninyo. Wala namang kwenta itong mga basir natin dito, mga fake account, fake religion, fake account pa. Walang kwenta kay Sister Irene Sip Itonyo Banaag. Anyway, so lilinaw ko lang, that is Gnostic. Na sinusunod ba yan ng iglesia ni Manalo at saka kay Ellen White yung Gnostic? Sinusunod nila yan Una, si White, bawal kainin yung mga baboy. In fact, pinapakain na yan sa New Testament. Bawal kumakain ng pusit. Bawal kumakain ng octopus. Bawal sa kanila yan. Yung may shrimp, bawal sa kanila yun na yan. So lahat, marami silang bawal. Yung mga isda na walang kaliskis, bawal yan. Ngayon, sino ang nagbabawal? Di ba demonyo lang ang nagbabawal? Sa New Testament na yan, Brad, demonyo din siguro yung Diyos ba? Kasi nagbabawal din siya. Old Testament yun sa mga Israelite.
Wala tayo, hindi tayo kasama doon. Sa mga Hudyo lang yan. Hudyo ka ba para sumusunod ka sa pinagbabawal ng mga Hudyo? Nililinis na po ng Diyos lahat. Nililinis na po ng Diyos. Wala na tayong dapat ipagbahala pa. Ito, mga doktrinang demonyo na sinasabi ni San Pablo, o kayo, check kayo sa pagbabawal ng pagkain karne. Halimbawa, Brad, pasado ba ang Sabadista sa tinatawag na pagbabawal sa pag-aasawa? Hindi, kasi wala eh. Nag-aasawa sila. Yung Iglesia ni Cristo pasado. Dahil bawal po sa kanilang mag-asawa kung hindi kakaanib ng Iglesia ni Manalo. Sa simbahan Katolika, Brad, mayroon bang pagbabawal dyan? Can a Christian, Catholic Christian married the other religion? Ano ang sagot natin dyan, Brad? Okay. So, eksakto, tama. Mayroon akong ano dito. Tignan ninyo. Meron siyang libro dito. Legit ito. Dahil galing pa to ng seminaryo. Ito po ayot catechism na inaprubahan mismo ni Pope St. John Paul II. Napasmo tanang isdi kay mukhaon og litson baboy. Hindi nga sila kumakain. Yan ang tandaan ninyo ha. Sila ang may katuparan sa kwan. Napakagandang catechism ito. Alam nyo ba? Short explanation lang, magigits mo na. Kaya minsan dito ako nag-aaral eh. Magbasa ako minsan naman pag wala na akong may topic sa ubos na yung apologetic, ubos na yung bigyan natin ng komentary, dito ako kumukuha ng hugot sa kwan. Meron dito isang tanong at mayroong napakagandang sagot na can a Catholic Christian married to the other? Pwede ba na mag-asawa ang Katoliko sa iba't ibang sekta? Kasi ang tawag doon kapag ikaw po ay nagpakasal, pagkatapos iba naman yung tingnan natin to marriage covenant. Iba naman ang religion ng pinapakasalan mo, that is tinatawag na mixed marriage. Pag sinasabi nating mixed marriage, yung ibang religion yan. So kailangan pa yang kwan. Meron dito ang gandang talagang pagkasagot dito sa sa Youth Catechism. Kaya alam nyo ba dati ito yung subject namin nung ako'y nagiging seminaryan pa sa Curieso Seminary sa Dipolog. Mas maayo sa dili sila mukaon og baboy sa Brad kay musamot og kamahal ang baboy kay daghan ang mukaon mahutdan og supply. Magiging mura lang yung baboy kasi wala nang masyadong wala pang masyadong signan ninyo bumibili siguro babasahin ko muna yung explanation dito about Loy kayo si Dinmar gibatikos pag-ayo ni Sanrio sa iya live. Dito wawaswasan natin yan dito So maling-mali po ang sinasabi ni Dinmar na ang tawag nito yung iglesia ay natalikod. In fact, siya yung natalikod. Nakita ba ninyo ang kanyang presentation? Imbis na gibain niya ang simbahang Katolika, ibang nangyari. Pinatunayan na niya ang simbahang Katolika itatag ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil in the first place, mas nauna pa daw ang Orthodox Church. Yung Orthodox Church, di nyo alam, dati magkaisa lang yan sila sa simbahang Katolika. Bumubuwag lang yan sila dahil hindi nila tanggap ang Santo Papa. Ayan ang pinagkaayaw nila. Kaya nga kasi meron sila patriarke, yan nga yung pinagkaayaw nila ang Santo Papa. Kaya hanggang ngayon wala yan silang Santo Papa. Okay, so hindi natin nalagyan ng marker kung saan tong yung napakagandang tanong yun dito sa ating sa Youth Catechism, kung pwede ba ang isang Katoliko, a person capable, isang Katoliko na mag-asawa siya ng hindi Katoliko. Mayroong napakagandang sagot na ito dito natin na babasa sa Youth Catechism. Sige lang, kung mag-topic tayo with regards about divorce, kasi yung divorce itatakod natin yan, at yung kukunin ko pa yung libro na hiniram ni Brother Ampalayo na mayroong reason doon na 20
reason why God exists. Why God. Si Kuan, si tawag nito, si Father Greg Mendez, meron siyang mga live, i-follow ninyo si Father Greg Mendez, Bisaya yung live niya, Katikisim. Pero mayroong isang mangangaral na niriribat ang kanyang mga live. Niriribat ang kanyang mga live. So, bibigyan nating pansin yang pastor ba yan o hindi ko alam kung pastor ba yan. Bibigyan nating pansin yan siya kasi nagpapapansin talaga sa sa live ni Father Greg Mendez. Papansinin natin yan. Titignan ko pa yung live niya. Pwede ma-trace ang identity sa nag-comment na bastos, bro. Kay kay computer technology graduate ko. Pwede na ko na matrace. Sige. I-trace mo. Yung bang sinabi niya ni Kuan, ni sino ba ito, si tawag nito, si Jane ba yan? Jane Salinas. Ayaw mo pag butang og rebulto, wag daw kayong maglagay ng rebulto sa loob ng kwarto kasi daw yung rebulto makakakita pag mayroong nagro-romansa sa loob. Matinong pag-iisip pa ba to? Matinong pag-iisip pa ba to? Di na yan matitinong pag-iisip, boy. At kung ito, hindi ito lalaki, babae po ito. Siguro kagagawan niya ito, kaya nasabi lang niya. Hindi natin alam. Anyway, so siguro lang nice one. Pwede na ko anyway, si Brother Freddy Mendoza Cabardo watching. Manyakis yan, basta mga ganong klaseng tao Alam niyo, kung meron kayong mga ganong klaseng istorya, wag niyong i-public dahil i-private nyo na lang yan. I-private kasi public live ito pag ginaganito sa live mo na, wag kang maglagay ng rebulto sa loob ng kwarto nyo dahil makakakita po yan pag mayroong nagro-romansa sa loob. Ano yan, CCTV? CCTV? O ma-confirm, bro, kaya to nang i-report sa NBI. Kayo nang bahala, bahala na kayo dyan, yung mga followers natin dyan. So yan, itong, by the way, tama ba yan o hindi tama? Gagawitin na lang natin tong ni Denmar Santiago. Sabi niya is wag daw kayong maglagay ng rebulto sa loob ng kwarto dahil pag mayroong makakakita daw yan pag mayroong nagro-romansa. Tama ba yan o hindi tama? Grabe ka bastos ang bayana, Brad. Basin mauna ang ilang gitodlo sa ilang pastor. Pasabot ang pastor, Brad. Paspas mo turjak. Lakas mo, ano ba yan na viral na hinampas ng lalaki ang yung matanda, yung nakita ko kanina sa Facebook, may nagpaasa sa akin, pastor na yung nampas. Hindi ko alam kung kung basta kayo mayroong nabanggit na pastor siguro kuan ito, sino ba mentor mo? Paturo ka na lang ng good manners. Yung kuan, mahirap sagutin yan, bro. Tama ba o hindi mali? Ganun. Tama ba o hindi mali? Ganun pala yun. Kita ko ato, bro. Ano ba yun? Kuan ba yun siya? Pastor ba yan? Anong pastor siya? Anong religion? Hindi natin alam. Galit na galit ganyan talaga pag-uugali ng mga pastor, tampalasan. May tama yan, bro. May tama. Okay, so balik tayo kay Denmar Santiago. Magkaisa pala sila ng pananampalataya ni Felix Manalo. Dahil ang turo po ni Felix Manalo sa loob mismo ng kanyang iglesia ay natalikod. Ang delikado po nito si Denmar Santiago, bagay magtayo din to ng sarili niya sekta. Kasi may freedom tayo of building religion
Meron tayo. Magtayo ka ng sarili mo, wala ka. Wala namang gobyerno na hahabulin ka. Stoy, bakit ka nagtayo? Kukulong kita. Wala namang gobyernong ganun. So, suportaan ka pa sa gobyerno kapag ikaw ay narehistro sa Security Exchange Commission. Kaya lahat ng mga religion nila, rehistrado po yan ng Security Exchange Commission. At ano ba ang sino pwede mag-engage sa Security Exchange Commission? Yung mga union na tatag lang ng Pinoy. O yung nasa ibang bansa na umabot dito, siyempre iparehistro yan sa mga kung sino mang namamahala sa iglesyang yan. O normal. Si Felix Manalo, siya yung namamahala. Siya yung acting as founder. Siya yung pinaka-founder talaga. Siya yung pinaka-founder. At ito naman si Dinmar, pareho sila ng paniniwala. Bukas, we have to tackle kasi February 14 bukas, itatapik natin yung Ash Wednesday at saka itong Life of Saint Valentine. Collab, sir. Tagaan na to na sila ni Litson. Nag-collab sila ng Nag-collab sila ni Felix Manalo ng pareho pala kayo ng pananampalataya, no? Yung mga So, in short, iniwan ni Dinmar Santiago ang kanyang pagiging Iglesia ni Cristo, ayos na sana yan. Dahil nakawala na siya sa piki na simbahang tatag ni Manalo. Ang problema, nandun siya sa Seventh-day Adventist. At nung natauhan, ay umiwas. Lumabas sa Seventh-day Adventist, nagkatoliko. Hinawakan siya ni Father Abe. Si Father Abe ang nagdala sa kanya. Ang problema lang, hindi daw siya magkikinig sa mga payo ni Father Abe, kaya pinakawalan na lang siya ni Father Abe kasi may sarili landas eh. Ayaw niya sa mga advice ng pare. Ganito dapat gawin eh. Mag-ibang landas itong si ano. Ang nangyari, hanggang sa nag-engage na siya ng CF Clamp, yung para din yung CFD. Lay Catholic Apologist CF Clamp, sabihin iba pala yung Lay Catholic Apologist. Catholic Faith Apostolic Movement of the Philippines. Yan po yung meaning sa CF Clamp. Para din yung Catholic Faith Defender, pero iba yan ang pangalan, iba lang ang pangalan. So, ngayon, nakakuha na siya ng certificate. Pagkakuha niya ng certificate, malaking chance na niya na mapansin siya ng Seventh-day Adventist kasi hindi na po basta-basta ito. At iba kasi turo niya sa loob ng simbahang Katolika eh. Kaya nga yung ibang mga Katoliko nalilito sa kanyang mga turo. Yung kanyang mga pangaral, bakit ito wala naman ito sa simbahang Katolika? Parang may irihi pa rin. Kaya nga may nagsabi na wag naman sana siyang padalos-dalos kasi nasa isip pa sa kanya yung paniniwalang protestante. Ang nangyari, siguro walang pumapansin niya sa Katoliko. Hindi naman siya kagaya kay Noedora na So siya ang lumabas sa Katoliko at nagdesisyong magsabadista. Bakit sabadista, Brad? Bakit hindi Iglesia ni Cristo? Na doon pa naman siya galing. Siyempre, sa Iglesia ni Cristo, walang allowance doon. Walang allowance sa Iglesia ni Cristo. Dito sa Seventh-day Adventist, pagliman ka, meron akong nakausap, pagliman ka, meron kang siguro mga more than 8,000. Ang sarap ng buhay. So, lumipat sa Seventh-day Adventist at kinalaban ulit yung simbahang Katolika. Yan ang hirap. Ano ang sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo tungkol sa mga tao na hindi man lang nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya? St. Matthew chapter 24 verse 13. Ano ang banggit sa atin ni Jesus Christ? Ito yung sinabi niya sa sulat po ni San Mateo. Sabi niya, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tignan ninyo, bakit ito? Sa atras natin ito sa verse 10. Verse 9. At pagkatapos ay
kapuput-putan kayo lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Natupad ba itong sinabi ni Kristo, yung mga persecution? Nang dahil po, because of Jesus Christ, pinipersecute tayo. Kaya hanggang ngayon, wala namang personalan, pero doktrina yung pinipersecute sa atin ng simbahan. Sa verse 8, verse 10, at dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Ayan, si Dinmar Santiago ang katuparan nito. Dahil po siya ay lumabas. At sinabi ni Kristo sa 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Sinong nagpapanggap na propeta? Na naligaw si Dinmar Santiago, si Ellen White. Nagpapanggap na propeta. Propetang piki. Stoy. Baka binlock na niya kayo. Natakot siguro. Thank you guys. God bless. Pwede ma'am, Matres, ang DTT nag-comment o bastos kay computer. Salamat sa 100 star. Si Artinio Polinar. 12. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yan nga, nililigaw tayo sa mga bulaang propita. Or mag-delete ng comment niya. Sino ba ito? 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Paano ka maliligtas? Hindi ka nananatiling tapat. Ikaw po'y kumakalabang tapat. Si Kristo may sabi niya, ito, St. John chapter 15 verse 5 to 6. Basahin natin to Biblia. Biblia tayo, ito ang sinabi niya. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, hindi dapat tayong humiwalay kay Kristo. At 7, sais, ang hindi mananatili sa akin gaya ng mga sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagi sa apoy at isusunog. Si Kristo may sabi, isusunog pala. Hindi na natili si Dinmar, kaya isusunog ba siya? Tignan natin ang libro nila. Tignan natin ang libro nila, Last Day Event. Ayan, isusunog ba ang mga Seventh Day Adventist o ililigtas ng langit? Tignan natin kung ililigtas ba ang mga Seventh Day Adventist. Pahina 54, ganito ang banggit. Andaw Capernaum, Seventh Day Adventist. Dinmar, manood ka, makinig ka sa libro ninyo. Who have the great light, which art exalted unto heaven, in point of privilege shall be brought down to hell. Kaya na, Dinmar, libro ninyong may sabi, yung mga Seventh-day Adventist pala shall be brought down to hell. Malinaw ang sinabi ni Jesucristo sa Biblia, verse 9 hanggang 11 o hanggang 12, na maraming magsisilabas sa kanilang pananampalataya. At sino ang lumabas? Si Dinmar Santiago. Nalinlang siya, sabi ni Kristo, malinlang kayo ng mga bulaang propita. May nagpapakilala. Sino? Diba siya? Nalinlang siya sa Ellen White na nako. Di naman sabihin natin na parang si Duterte na magsasabing putang ina kayo, di ba? Ganun yung ni Duterte. Oy, galuratra ng mata nimo, namimersonal ka na. Gusto ka, pasok ka dito, tawagan mo ko, we have to talk. Uulitin natin sinabi ni Kristo. Nagbasa lang naman ako
Kung natamaan kayo, di pasensyahan na muna. O yan, nandiyan kayo sa piki. O yan, sinabi ni Kristo, 24. Yes. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at nagtataksil sa isa't isa. Si Dinmar, kasali na ito. Ano ang binanggit ni Kristo dito sa 11? Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang tao. Nagpapanggap, propeta si Ellen White, nililigaw. Si Dinmar Santiago, naliligaw. Oh, nililigaw Oh, ayan Di, tama, ang sinabi ni Kristo, wala. Ayan sinabi nila sa kanilang sariling libro, shall be brought down to hell, the 70th Adventist. Oh, yan. Libro ninyo yan, di ba? Bisan unsaon, nagpasabot sila. Sige lang, wala tayong magagawa. At least we have to preach. Wala tayong problema dyan kung ayaw nila. Pero meron naman na nakakaintindi, bumabalik. Kasi, sa totoo lang, wala namang binanggit ang ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang iglesia ay matatalikod. Wala siyang sinabing ganun. Na pag kayo'y mamamatay na tatalikod yung iglesia. Tumatalikod. Di ba sinabi ni Kristo, I am with you always. Paano matatalikod yan? Nagbula rin ng imo baba patagka nagagyawit. Ikaw, marunong ka? Willing to pay. Sino ito si Kwan? Gusto mo debate? Schedule ka lang. Ito si Joy, takot naman tutawagan. Ayong gabi dira bro, watching from Kuwait, si Pauliban, si Trok Os Danya. Gandang gabi po sa inyo. So, walang sinabi ang ating Panginoong Jesucristo. Watching from Reno, Nevada, USA siguro to, no? Nakakatakot-takot ang pagtayo ni Mr. Dinmar. Naihi na tuloy si Dinmar. At sinapak pa niya yung misa. Boom! Sinabi na lang ni Brad Jando, huwag kang galit. Pasok ka nga. Kana imong live, wala ka nagbayad. Kana imong live, wala ka nagbayad. Ang binabayaran ko sa live, load. At yung load, normal, magbayad tayo sa load. Pero itong live natin, nalimbawa, nag-live ako, saan ako magbayad? Kay Facebook? Sino ba babayaran ko? Nag-live ako, limbawa, ito, platform ko. Sino ba babayaran ko? Ikaw? Ikaw ang tatanggap? Oy, ilang dekada ka nang nag-Facebook, hindi mo alam ang protocol ng Facebook? Kapag magla-live ka sa Facebook, pag hindi ka monetize, kahit pa mayroong mga sapaw na music, walang copyright yan. At hindi ka ma-mute. Mayroon kang violation kapag ikaw po ay monetize. Nagbayad yapong ka. Load lang. Load lang naman yan eh. At saka alam nyo ba, mayroong mga sponsor, may sponsor sa akin na load, di ko lang sasabihin. Kung wala, halimbawa Brad, walang load, pwede naman ako mag-preach. Pwede naman ako mag-preach kahit walang load. Data lang gamit ko. Hindi ako makabiyan ng picture. Pwede yan, mag-post ako. Anong problema mo? Huwag kang mainggit kung mayroong tumulong. Ikaw, imbis na gaganahan sa'yo si Mita, hindi ka pa rin papansinin ni Mita. Una, puro ka trash talk eh. Ilan kayang followers mo? Maliit lang. Nagminsahe ka. Ay, nako. Santo man na nila suhitan. Dagang mga adomas, bagay sila online, rambulan, dili man, manukol o biblical. Yung kuhan yan. Brother Roland Pards, magandang gabi. Namumo ng bayo. Sinong bayot? Ikaw? Mawawa ka naman.
natatawa na lang tuloy ako sa mga baser ko. Bas lang kayo ng mga bas. Wala naman problema sa akin. Dagdag rin yan ni Mita ba? Pang top bandage. Di ba? Pang top bandage kayo. Sige, bas kayo ng bas. Hanggang saan gusto ninyo. Oras, 8 minuto na magalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Magandang gabi kaya Dodds TV Vlog. Saang comics kaya niya nabasa ni Dinmar na natalikod ang iglesia? I don't know kung saan niya nabasa yan. Copy ma'am, sino to? Wala ko nagbasa. Wala daw nagbasa pero nag-comment siya. Magtanong ka lang ng seryoso, sasagutin kita ng seryoso. Sabi niya, nagbayad ba ako? Load lang binayaran ko. Hindi ba kagaya ng mga radio station na may bayad yan? Magbayad ka sa radio station. Kung wala kang ibabayad, harap ka na sponsor. Kasi yung ibabayad mo, yan yung mga kita sa radio station. Tayo, load lang binayaran natin. Wala kang naitampok dito kahit isang kusing sa load. Huwag kang magtanong kung nagbayad ba ako, wala. Diretso imo mensahe ayaw pangilabot lain ipadako na imong Birhen Maria. So takot kayo kapag kayo ang babanatan, pero kapag kayo ang bumanat sa Katoliko, wagas. Kapag kayo ang bumanat sa Katoliko, wagas. Pero nako naman, sandali lang mga nagbibigay sa atin ng stars dito, hindi na natin magkikita kung ilang stars ang binigay ninyo dahil hindi na po nakalagay dito sa ating Facebook. Pero sige lang, tignan natin to sa baba siguro. Alert stars goal. Kung hindi natin makikita kung sino ang nagbibigay at ilan na ang stars kasi makalagayan dito sa gilid ng cellphone na ilan ang stars na binibigay ng mga viewers natin. Pero salamat na rin sa mga nagbigay. Si Joy, tatawagan natin to si Joy kung kakasabay to. Kung takot itong matawagan, ibig sabihin hanggang comment section lang to. Hanggang comment section 6. Tignan natin to si Joy Cabanda. We have to call this one. Okay, gandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Susubukan natin tong tawagan. Bakit ayaw? Did not answer. Ayaw. Tignan ko nga. Tignan ko nga. Kaya hindi tayo makatawag dahil binablock niya tayo sa Messenger.
Dito, comment lang siya ng comment. Oh, ha? Sabi niya, yan yung mga comment niya. Pero, bakit hindi na tayo makatawag? Binablock pala tayo sa Messenger. Ay, nako. Oh. So, ano ngayon? Ha? Binablock niya tayo sa Messenger. Wala tayong magagawa eh. Oh. Wala tayong magagawa. Lahat ng mga kapit prosperous blessed lentol. Salamat kay Sister Torrelia Rodelin. Pasayloon lang ka sa Ginoo. Ay, di mabuti. Oh. Mabuti yan kung ganun. Stars. Ba't hindi na siya hindi na mag-appear dito ang ating stars kung ilan. Dito lang makikita lang natin dito sa 110%, 120 kagad. Yan. Si dashboard. Baka mayroon sigurong Kaya pala hindi ako hindi siya pwedeng matawagan dahil una, binablock niya ako sa Messenger. Di ko makikita comment niya. Binablock niya ako sa Messenger. Aba, 320. Madali lang Kaya pala, good eves bro, o sa tanan ng mga Catholic faith defender, labi na ni Reverend Father Darwin Gitgiano, si Brother Virgil, sino ba ito? Kabilyon malapit na mabuo si Legion, magkakaisa na mga demonyo. Nabuo na yan. Sino ba ito? Ano itong kwan? Okay. So, ayan, kaya pala hindi tayo hindi tayo magkatawag sa kanya dahil binablock niya ako sa Messenger. Ayan murag langaw pulag kigol bisag asa lang lingkod. Ayan. Binablock ako ni ni Joy wala na tayong magawa. So imbis na tawagan ko siya, naka-block ako sa Messenger niya. So wala tayong magagawa nito. Hindi pero dito comment na siya ng comment. Meron to. Wala. Na-adlock na to bro. Kurog ang itlog ato. Giblock ko niya sa sa Messenger. Muna din ako katawag. Bugoy pod. Okay. Oras 16 minuto na makalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. Okay, follow-up tayo. Sa St. John, sulat po ni St. John, chapter 1, sa 1 John, chapter 2, verse 18 to 19, tinatawag ni San Juan na Antichrist. Kasi po, lumalabas talaga sila sa Fellowship of Christ. And alam naman ng mga 70 Adventists, mayroong mga ngaral na 70 Adventists na tinanong ko with regards about that. Sabi niya, yan ay mga protestante. Hindi alam ng 70 Adventists na sa kanila mismong sariling libro, ang 70 Adventists believe, kanila po ito, doctrine po nila ito Ayan, saan ba yung libro nila? 70 Adventists believe, sinabi talaga sa kanila na protestante sila. The 70 Adventists is one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Ay di sila yung Antikristo. Bro, ngano na si Daig nga wala na may common sense. Wala na kay wala na siya. Na siya TV.
pero wala siya common sense. Nasa ministry, pero wala siya common sense. Awara ko na. Buking katubang og pare, niingon rin daw, ako di ay si Daig, taga Bukidnon juga, actually. Yan, nari lang ko din kay ng moderator nga, Brad, usa may pangutana ni mo, Brad? Actually, wala na ko'y pangutana. Kaya itingob rin ako na sa debate. Usam. Uli na lang sa bukid nun, nga wag ka, tubag pare. Asa ang common sense? Gipangutana ni Brother Kaloy, what is theology? O sa tubag, theology is a word of God. Asa mang common sense si mga niron? Theology is a word of God. Ida. Ganyan ka ba mag-isip, Mr. Daig? Theology is a word of God. Piki, mga-apply og trabaho, Daig. Mga-apply og trabaho. Una diya. Kung gingon ba, palabi og halata ba kay makigatubang og pare, pangutanon, what is theology? Theology is a word of God. Bida ni mga tawana. So, ayan, nagkatim sila ni Felix Manalo. So, nagkatim sila ni Felix Manalo patungkol sa regarding sa kwan, sa itong pananampalatayang natalikod ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Teamwork silang dalawa. Di pareho silang piki. Pero kapag kasi sinasabi natin na ang iglesia ay natalikod, ay wala, ginagawa ninyong uto-uto si Kristo, ginagawa ninyong palpak si Kristo nito. Katawa man punta ni Daig. Kasi sabing Daig na hindi pwede maniniwala, balikan muna natin si Daig, hindi pwedeng maniniwala sa Santo Papa. Gawa-gawa lang na Santo Papa ang mag-canonize na ang mga tao ay maging banal. Pero bakit niya kinanonize ang bangko ni Bacalares, upuan ni Bacalares na banal daw? Sabi niya, isa pong malaking opportunity na nakakaupo sa banal na upuan na ito. Nagpariya na silang Pastor Bacalares. Inanalan niya, buot-buot manas Katoliko ng mag-canonize mong santos. Katoliko regabuot ana. Kung ano mang imong gi-canonize, nimo mang gi-proklamar nga balaan na bangkong Bacalares. Niyabag yun. Pangutanog, asa mong kagikan na ng autorisasyon nimong magwali-wali ka? Sa may gingo niya, ask yourself. Tarong ba nang kutuka na? Mangutan na ra ganitag. Diin man mo gikan na ng saan galing ang inyong autorisasyon? Ang sabi niya, ask yourself. Sabi ko, sagutin mo. Saan kayo galing sa inyong autorisasyon? Bakit kinangaral? Ask yourself again. Parang wala sa katinuan ito. Sumagot si Daig Wala sa katinuan. Ngayon, anyari, nagiging awang-awa ako kay Daig dun sa sa debate namin dalawa. Banal na upuan ng aso. Baka yung ano ba sa Tagalog yung utot, baka yung maging banal na rin yan. Baka yung maging banal na rin yung utot ni Daig. Dahil pinoklamar na niya ang
upuan ni Bacalaris na banal. Ano ba yan? Nakakatawa tuloy itong si Kwan, si Daig. Hindi ko maintindihan itong si Daig eh. Ay. So, ayan, meron pang mga sulat sa libro ni White, itong The Last Day Event. Wala jud sila kalainan ni Pastor Bacalaris. Okay, kauban na sila. Yaga siguro ng mentor. Pastor guna nila, ila guna dakodak, presidente guna nila. Kuno, aboton sa katinood, president nila. Oh, tanawa. Akong basahon niya, mali, may, si Sister Elizabeth Onyati, good evening. May na ipangpakog si Butlay o si Daig Brad. Utot pa rin. Utot ting Tagalog sa kuan, sa utot. Ano ang tingnan niyo ang sinabi sa kanilang libro, Pahina 56. Ayan. Kasi 'di ba nagsimula ang Seventh Day Adventist noong 1863. So ang sabi sa Greek, Battle Creek, ay sabi dito, the voice from Battle Creek, which has been regarded as the authority in counseling how the work should be done, it is no longer the voice of God. Ayan, no longer voice of God yan. At sinabi pa dito sa same page pa rin, we should see one of the greatest fanatical excitement that has ever been witnessed among Seventh-day Adventists. This is what Satan wants. Kawawa talaga. Ginusto pala ng demonyo to simbahan nyo ha? The Lord has not given you a message. Ang Diyos hindi nagbigay sa inyo ng mensahe to call the Seventh-day Adventist. Ay meron Bisaya. Dinan nyo, wala, hindi pala, kawawa sa 56. Natin to. Ayan. Ang tingog gikan sa Battle Creek nga giila nga otoridad sa pagtambag kung unsaon paghimo sa buhat, dili na tingog sa Dios. Tignan ninyo. Ayan. Ito ayan og maghisgot og magabuhat kanila. Atong makita nga ang usa sa mga dako nga panatikanhong paukyab nga wala pasukad makita sa mga Adventista, mao kini ang gusto ni Satanas. Wala maghatag ang Ginoo kanimo og mensahe sa pagtawag sa mga Adventista nga Babylonia og pagpagawa sa katawhan sa Dios gikan ini. O pagawson lagi mo. Pagawson mo sa Sabadista, nya saon man ni ron? Bida. Pagawson mo sa Sabadista ulitaong Katoliko is watching. Salamat. Bro, mo ribat turon og dili karon ugma sa buntag kay magkuyog sila ni Archie Anyides, walay common sense. Julito dahil simbahan ni Archie Anyides. Si Archie Anyides in-interview ni Julito Daig about sa kaniyang simbahan. Konbensido na daw si Archie Anyides sa Sabat. Health na lang daw yung kulang. Hindi, napaisip ko na lang ba, bakit kaya, nganong gidaginot pa man ni Daig ng niagi og something. Bitang Katolikom, naginot balitaan nagdiyo kasabot, pasagdi. Naroon na datinga. Og diyo kasabot, ala. Tuo, may magmamugos na ninyong waban. Wala to, sangyaw lang ta diri. Nay mo tuo, maayo, og dili, ala na mo. Total kining simbahang Katoliko man mugos ninyo. Ya parehas ilahan waton kay kwarta ba. Stoy
Ali dire ni bugas dire snack ari. Mura bagbatang way buot batang ay tangayon og kwartang snack. Saan paggawas unahon man ang 10%. Oo. Oh. Nasa ilang kuan ha. Meron po sa kanila mismong libro Last Day Event. Tignan ninyo 56 page 56. Ayan. Bakit hindi lumabas si Dinmar Santiago? Na sila na mismo nagsabi, the Lord has not given you a message to call the Seventh-day Adventist Babylon. Tinawag pala kayong Babylonia eh. Oh. And to call the people of God to come out of here. Saan? Sinong here na tinutukoy? The Seventh-day Adventist. Oh. Oh, sige. Hindi ako nakakaintindi sa libro ninyo. Tatawagan kita. You explain this book. Kung gaano katotoo itong libro ninyo, explain this. I will call you. Tatawagan kita. Tingnan natin kung tama ba ang explanation mo dito. Kasi kapag hindi tama ang explanation mo, kasi kapag mali ako, ikaw yung na Seventh-day Adventist, ikaw yung ikaw yung mag-explain. I-explain mo ito. Hindi ko muna. You have to explain this. Kasi si Joy ba yan? Block nga niya ako sa Messenger. Hindi ko na siya matawagan. Tawagan natin to. Hoy. Kanta. Mayaman yan, sir. Ba't ayaw sagutin itong inyo to libro nyo to, di ba? So, dapat ikaw mag-explain ito. Ba't ayaw mo sagutin? Wala. Ayaw. Ayaw, did not answer. Tsansa mo na to na mag-explain ka sa inyong libro. Ayan. Wala. So, tsansa mo na to para ma-explain mo yung libro niyo. Kaya na tinawagan kita. Yan. Wala. Hindi natin mapipilit ang tao. Pag ayaw, ayaw. Naduduwag tuloy siguro ito. Kaya nga hindi niya sasagutin yung mga tawag natin. Ito namang si Joy Kabanda. This person is unavailable on Messenger. Wala pinutulan na tayo ng ng hindi tayo pwedeng magkatawag dahil binablock niya tayo sa sa Facebook, sa Messenger. Tawagan natin to ulit.
Ay, wala. Oh, did not answer. Wala ko load data ko. Wala daw siya load data daw. Pero bakit nanonood siya sa live ko? Ha? Oh, data lang daw, sabi niya. Wala siyang load, data lang. Pero bakit alam niya na nagbasa tayo ng librong Sabadista sa ating live? Sabi niya, libro namin yan. Wala kang karapatang mag-unawa. So, napanood niya yung live natin. Eh, bakit ito? Ha? Napanood niya ang live natin. At alam niyang gumagamit tayo ng librong Sabadista. Ngayon, gusto ko siyang tawagan dahil siya yung may karapatang mag-explain dito. Sabi niya, na ang Sabadista pala ay isang lobo. O yung Babylon. Na ang tao ay palalabasin. Anong nangyari ngayon? Hindi siya, sabi niya, lada siyang load. Pero nakakapag-comment dito. Ibang usapan na yan, sir. Ibang usapan na yan. Anyway, so, bukas, tatalakayan natin ang Ash Wednesday at saka itong kay Life of St. Valentine. Muli, hanggang sa susunod. Salamat sa inyong panonood at pagkikinig sa ating programa. Maraming mga nagko-comment natin dito sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na rin, ha. Sa episode 321, basahin mo, bro. Handa yan mangyari. Talikod ang English siya. Yes, talaga mayroon dyan binanggit sa episode 321. Basahin natin, ha. Hindi yan, hindi maaaring matalikod yan. Paano ba namang pinangaral niya 321? Ayan, sabi niya, si San Pablo yung nagsabi. 21. Sabi, sa kanya na ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo sa lahat ng salin lahi magpakailanman. Walang pagtalikod. Sabi na niya natalikod eh. Good evening, brother, kaya Adelyanda Paharis. Ito. Good evening, watching fra Marikina City, Manila. Rolando Magpatok. Try ko ay insi hurot. Taya ko ay insi hurot jud iyang bin sa 10% pamilya jud why jud ayamo. Tama. Din martakot yan sa mga debate sa Greek Orthodox dito sa Manila. Pati din niya hinarap yung mga Greek Orthodox sa Manila kung mayroon man. May nag-request sa atin na April Boys daw. Hindi ito oras na jamingan, sir. Mo pag mag-jamming tayo, sir, i-request kita ng April Boys. Okay, wala na din sapat na oras hanggang sa susunod ulit. Lingkod radyo dyan kaya po yung magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Inumin ni Patris, Pilitis, Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!